Praise God, a blessed day, mga magulang at mga kapatids sa iba't ibang panig ng iba't ibang bansa at iba't ibang lugar ng Pilipinas. Welcome, welcome sa atin pong Divine Connection. At tayo po ay magsasama-sama ulit sa loob ng ilang minuto lamang. Tayo ay magtatalakayan sa ilang mga katotohanan ng salita ng ating Panginoon. At tunay na lagi po nating pinapaalala na tayo ay connected sa Diyos lamang sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Dahil sa biyaya, tayo inaligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Hindi ito sa pamamagitan ng ating sarili upang sinuman ay hindi magmalaki sa Diyos. We are connected to God through the Lord Jesus Christ alone, and we are connected to one another by the power of the Holy Spirit. Ayan, kaya welcome, welcome. At sa atin pong pagpapatuloy ay ang maganda ay muli tayo ay mag-worship. Samahan po natin ang ating mga kapatid sa pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah!
Praise God. Salamat po sa ating awit, worship na narinig. At basahin po natin salita ng Panginoon. Ang sabi po dito sa Philippians 1 verse 3, every time I think of you, I give thanks to my God. Whenever I pray, I make my requests for all of you with joy. For you have been my partners in spreading the good news about Christ from the time you first heard it until now. Ang sabi ni Paul, and I am certain that God, who began the good work within you, will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. Napakaganda po ng thanksgiving prayer ni Paul, na kanya pong tinuran, na alam niyo po, may mga sa ating pong paglilingkod ay meron po ang Diyos po ang magpapatuloy nito. Kumbaga ang Diyos ang siyang gagawa sa ating buhay para po tayo ay makapagpatuloy, na may kagalakan sa ating paglilingkod sa Kanya. Wala pong pinaka masaya, maligayang bagay sa buhay kundi ang makapagpatuloy talaga sa paglilingkod sa Panginoon. At ang prayer pa ni Paul doon po sa Philippians 1:9 pababa, sabi niya, I pray that your love will overflow more and more, and that you will keep on growing in knowledge and understanding. Isa po yun, na sa pagpapatuloy natin sa Panginoon, ang panalangin ni Paul sa atin, panalangin ko din po sa bawat isa ng mga magulang at kapatid na nasa Panginoon, o mga bagong mananampalataya, ay ang pag-ibig natin ay lumago. Ang sabi ni Paul ay lumago ng lumago. At tayo po ay patuloy na lumago ang ating knowledge sa Panginoon, kaalaman at karunungan. Ang sabi niya sa verse 10, Philippians 1:10, for I want you to understand what really matters, so that you may live pure and blameless lives until the day of Christ's return. Pwede pala, na hanggang sa dumating ang Panginoon ay makapamuhay tayo ng talagang pure and blameless. At sabi po ng verse 11, may you always be filled with the fruit of your salvation, the righteous character produced in your life by Jesus Christ. Ayan, gusto kong bigyang pansin itong sinabing ito ni Paul. Ito po, makakalakad po tayo ng pure and blameless life sa ating buhay. At ito pong pure at pagiging blameless ng paglakad natin sa Panginoon, ito po ay bunga ng ating kaligtasan. At sabi niya, the righteous character produced in your life by Christ Jesus. Ang nagpuproduce po ng ating matuwid na karakter ay ginawa ng ating Panginoong Hesus. Again, by the power of the Holy Spirit. Tandaan po natin, sabi din po ng Galatians chapter 5, verse 22 and 23, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, kindness, meekness, long-suffering, gentleness, faith, forbearance. Alam niyo po, meron pong 9 na bunga ng banal na espiritu, at ito po ay kumbaga kung may mga namumungang magandang bagay sa ating buhay, ay ito po ay dahil bunga ito ng banal na espiritu. Ibig sabihin tayo po ay nag-grow sa ating pananampalataya, Ito po ay bunga ng ating kaligtasan. Hindi po baliktad.
Kasi sa religion ganito, yung gagawa ka ng magagandang bagay para magbunga ito ng kaligtasan. Baliktad po. Noong tayo po'y maligtas, ang Holy Spirit ay nasa atin at habang tayo lumalago sa relasyon sa banal na Espiritu, nagkakaroon po ng bunga, no? Ng pag-ibig, di ba? Kabutihan, lahat po ng yung pong ating kindness, love, joy, self-control na nagaganap sa ating buhay, ito po ay bunga ng banal na Espiritu. Halimbawa, na-control natin ang sarili natin by the grace of God. Ang credit ay hindi po sa atin, kundi ang credit ay sa banal na Espiritu. Ano? Ang credit po ay sa banal na Espiritu. Kasi ito ay fruit. Kasi po, hindi po, kapag tayo po ay nagpilit na gumawa ng mabuti, ito po ay work of the flesh, ano? At ang mangyayari, babaksak lang po tayo, no? Parang kung tayo po ay merong problema, halimbawa sa ikaw ay maging magagalitin, gagawin mo, ikaw ay magkukuha ng parang isang kurso sa anger management, ano? Ayan, yung mga ganyan. Hindi po kaya yon, ano? Ang talagang gamot po dyan ay tayo ay lumago sa Panginoon at yung ating pakikipag-ugnay sa banal na Espiritu ay lumalim ng lumalim at yung pong self-control doon po sa ating galit ay po ay magiging bunga lamang ng Holy Spirit. The righteous character produced in your life by Jesus Christ or by the Holy Spirit, kasi the Lord Jesus Christ and the Holy Spirit ay, diba, sabi niya, magpapadala ako ng katulad ko din, the Holy Spirit, another comforter, guide. God, He is a God, ano? Another. Parang yung another, diba, kumain ka ng burger, tapos naubos, then umorder ka ulit ng isa, ganun din po, ano, the same kind, no? Ganun din po, ang the Lord Jesus Christ in the Holy Spirit ay the same kind. God, He is a person, at ito po ay kapag lumalim ang ating relasyon sa Kanya, ayun po, mamumunga tayo ng magandang karakter, no? Na, ang sabi dito, for this will bring much glory in praise to God. Ano? Yung magandang bungang iyon na banal na Espiritu ay magbibigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos. Amen? Praise God. Magbibigay ito ng kaluwalhatian sa ating Diyos, mga magulang at mga kapatid. At kung magkaganon, ay magiging madali, ano, yung pag-spread natin ng good news, ng mabuting balita. Kasi mismo yung mabuting balita, yung buhay natin mismo ay nagiging mabuting balita, no? Kapag tiningnan tayo ng tao, ang ating gawi, ang ating buhay ay isang mabuting balita, ano? Sabi nga ni Paul sa ibang bahagi ng kasulatan ay tayo po ang sulat ng Diyos na binabasa ng mga tao sa araw-araw, no? Pero okay din naman na magbigay ng mga babasahin, katulad po ng mga ABC of Salvation, at magbigay ng Bible, ano, at mag-share ng Word of God. But ang isa po na talagang good news ay yung nagbagong buhay natin sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. At muli, sabi ng Panginoon sa ating pagkatapos sa verse 6, balikan natin verse 6, Philippians 1:6, and I am certain that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. Amen! Tayo po'y manalangin. Father God, or bago tayo manalangin sa mga may nangangailangan, baka po merong babae at lalaki na ngayon namin nakasama at iniisip mo, meron ba akong relasyon sa Panginoong Hesus?
Dahil ang Panginoong Jesus lamang po, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko, sabi niya in John 14:6. At sabi ng John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay hindi na mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakaganda ho ng plano ng Diyos sa ating buhay. Nais niyang ikaw ay makasama sa buhay na walang hanggan. Subalit, ang tanging paraan para ho tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, makasama ang Diyos magpakailanman, matubos sa kasalanan, ay sa pamamagitan ng bugtong na anak ng Diyos, ang Panginoong Hesus, na nagbigay ng kanyang buhay, tumigis ang dugo sa krus ng Kalbaryo para lamang matubos ang ating kasalanan. Amen? Siya lamang po ang tagapagligtas. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas maliban sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya, isuko na ho natin ating buhay sa Panginoon. Sumunod ka sa isang maikling panalangin nang galing sa iyong puso. Sabihin mo, Panginoong Diyos, narito po ang aking buhay. Ako po isang makasalanan. Subalit salamat sa aking narinig na ikaw, Panginoong Hesus, ang sagot sa aking kasalanan na tumigis ang iyong banal na dugo sa krus ng Kalbaryo upang matubos ang aking kasalanan. Panginoong Hesus, isinusuko ko po sa iyo ang aking buhay, ang aking pagkatao, at tinatanggap kita, Panginoong Hesus, sa aking puso ngayong araw na ito bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Amen and amen. Kung ginawa niyo po yon, sabi ng John 1:12, ang sino mang tumanggap sa Panginoong Hesus ay binibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sa makatuwid ay ang sumampalataya sa kanyang pangalan. Sa biyaya, ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Hindi ito sa pamamagitan ng mga gawa upang sino man ay hindi magmalaki sa Diyos. Tinanggap mo ngayon ang kaligtasan na libre at magpatuloy ka sa Panginoon. Pwede kang umattend sa mga gawain ng Panginoon maging sa aming lugar, sa 46 Luzon Street, Central Signal, Taguig City, JTVCF sa Waze, Pwede kang pumunta or pwede kang magpatuloy na manood na online at makipag-ugnay sa mga nag-invite sa iyo maging sa online at pwede kang magbigay ng comment. Baka may mga tanong ka sa salita ng Diyos ay may mga sasagot po sa iyo. No? Ayan, at tayo po'y manalangin sa inyong pangailangan. Father God, sa mga may sakit karamdaman, sinasaway namin ang sakit karamdaman. Ikaw ay pinapagaling ngayon ng Panginoong Hesus. Sabihin mo, ako'y magaling na sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ikaw naman na may mga problemang malaki man o maliit, Lord, salamat. Inaangkin namin ang kalutasan ng ang divine guidance sa iyo, Holy Spirit. Inaangkin namin ang divine wisdom na galing sa iyo para malutas ang problema ng mga taong ito, ng mga anak na ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, tinanggap mo ang divine guidance, wisdom na galing sa Lord sa kalutasan ng iyong problema. Pagpalain ka ng Panginoon, ikaw at ang iyong sambahayan. The Lord bless you. The Lord bless you. You are forever blessed. Hanggang sa muli po. Amen. Amen.